Ayan, so another quickie. Ang lakas ng boses mo. Lakas ba? Baka hindi nila marinig na naman daw eh. Ayan, so another quickie na naman. So, pero ito, mga Santalina letters, tulad ng ginawa natin kay Atom Araulio nung isang araw. Yes. Pero ngayon, ang kasama natin, not just one, not just two, not just three, not just kundi ang 4 na cast ng Bar Boys the Musical. Yes! Hello! Yes. Hello So po. kasama natin dito si Omar, si Benedict, si Alex, saka si Jerome. Jerome! Reprising their role sa first run ng Bar Boys musical. Tama? Yes. Walang na elbow. Walang na elbow. I think yun yung I think para mas ma-issue, I think pag-usapan natin kung sino yung gusto nyong ma-elbow sa show. Pero nung sinabi na magkakareer, so shit, ba't kasama pa to? Oo. Narinig ko kanina si Alex parang nung dumating si Jerome. Wala pa si Jerome. Kasama pala si Jerome. Parang, oh my God. Mag-hi muna tayo sa 113,000 tayo dito sa Zoom. 18,000 sa Discord. So, 131,000. wow. Super swerte ng mga VVIPs natin. Meron tayong ticket giveaway ng Bar Boys, the musical, mamaya, after nilang lumarga. So, merong 4 winners of 2 tickets each. Para may ka-date sila sa Bar Boys. Para may ka-date kayo. Kasi ganun kami dito. Ayaw namin mag-isa kayo. Kasi sa totoong buhay, mag-isa na nga kayo, pati ba naman sa Bar Boys? Hello! Pero try kaya natin na single lang sila. Malay mo sa Bar Boys nila makita yung ano. Yung ano nila. Other half nila. Pwede rin hindi. Mas may chance. Oo. Okay. So if you want to be part of our live recordings, gaya ngayon, and win tickets, ang dami na natin na pamigay Kay Juan Carlos na concert, nagpamigay tayo. Sa request sa radyo ni Miss Dolly and Leia. Ni Leia Salonga. Ni Leia lang natin si Leia. Ni Miss Leia Coach Salonga. Ni Coach Leia. Nagbigay kami ng tickets. So, ngayon, mamimigay ulit kami ng tickets. So, if you want to be part of our live recordings and be part of the chat habang nagre-record kami with a guest or manalo ng mga tickets, punta na kayo sa angwalakitangpodcast.com. That's angwalakitangpodcast.com. Doon kayo pwede mag-subscribe to be a VVIP, and part of your subscription will go to our beneficiary of the month. So, para sa mga nandito ngayon, 118,000 na ngayon sa Zoom after ilang minutes ay nakatulong kayo sa beneficiary of the month natin. Last semester, pumunta ang mga 30 na volunteers na VVIP sa Santa Monica Public Elementary School sa San Pablo, Laguna. Tapos bigay kami doon ng TV, nagpakain, nag-reprint, school supplies, etc. because of our VVIP. So, thank you. Yes, malay nyo yung mga matutulungan yung mga estudyante, sila lang mga susunod na mga lawyers. Yeah. Or pwede ring hindi maging lawyer. Pwede rin sila maging lawyer, pero parang Harry Roque. From human rights activist to fugitive. Okay, sige. Sana hindi. Pakilala na tayo. Sabi naman niya, hindi daw siya fugitive. Okay, go. Pakilala na tayo. Okay, ako si Tonette at yung friend ko, si Attorney Joey Capones, batan na siya ngayon. Nung nag-bar exam siya, number 8 siya, top 8 siya sa ano. Totoo? Oh, very grace. Tapos nung nalaman namin, parang ako yung nanay niya. Mabuti naman siyang lawyer. Mabuti siyang lawyer. Okay. Marami na ba siya natulungan? Magbibilang ba tayo? Wow! Pero yun yung pinaka-close kong sa law. Kasi hindi ako magiging lawyer. Sige. I just know. Okay. Sige. Ako si JP at nung college, ang favorite kong kainin na isaw ay malapit sa College of Law. Totoo. Yung katabi ng Manglaris. Yes. Yun lang yung alam kong law na pwedeng intro. Okay, yung mga guest na natin. Sinong gusto mauna? Hello everyone, ako si Alex Diaz and malapit lang yung bahay ko sa UP Law. So, tumatambay ako sa labas ng UP Law. Taray, malapit sa law. Malapit ba yun sa Vinsons? Saan ka ba maginawa? Teachers Village? Ganon? Commonwealth ako. Pero tumatakbo ako papuntang UP. Okay.
Next, sino? Magtatawag ba kami to net bilang mga teachers, chika? Bilang pang teacher na ako gano'n. Parang si Sheila Francisco. Go, Jerome. Hello po, ako si Jerome Canlas. Ang kwentong law ko, muntikan ako mag-law or baka mag-law, di pa natin alam. Pero community development yung course ko sa UP. So medyo malapit-lapit sa social sciences. So yun, aspiring law student ako dati. Pero yun. Actually, parang lahat ng mga, ano tawag doon? What? Yung mga What? pre-gra, ano yung tawag doon? Yung... Pre-law. Prilo. Parang lahat pwede maging pre-law, parang gano'n. Kasi meron akong classmate. BA. Oo, meron akong classmate nun sa film. Nag-take siya ng law. Hindi ko lang alam kung mabuti pa rin siyang lawyer na yun. Okay naman. Thank you. Sharing lang. Share ko lang. Ma-share ko lang ba? Share lang naman. Okay. Next. Go, Omar. Okay. Hello po. Ako po si Omar Udin. Kailangan ba related sa ano? Okay. Na-pressure siya. Na-pressure tuloy. Pinangarap ko rin maging lawyer. Pero nung bumisita kami sa UP Law, parang magiging theater actor na lang ako. After nila mag-aral. Ang ganda. Si last na si Benedix. Hello po sa inyo. Magandang gabi. Ako po si Benedix with an X. Yes, and ako po ay Lolo's Boy and Lola's Boy. I think natin tayo una may elbow. May may elbow tonight. Okay. Hindi po ako marunong magloko. Ay, di pa siya tapos. Di pa siya tapos. At ito ang Walang Kwentang Podcast presents Santalina. Tulungan na po kami. Okay. Featuring Bar Boys. Yes. The Boys of Bar Boys. Yes. The Bar Boys of Bar Boys. Okay. So, ngayon, yung Santalina kasi para sa mga ngayon lang nakinig, parang meron kaming mga Santa kung kanino kami nagdadasal para sa mga nagsisend ng mga letters nila. So, pag tungkol sa pag-ibig, Santa Jolens. Kapag tungkol sa sex, Santa Angge. Pag tungkol sa school, education, acad-related, Santa Yani. And pag tungkol sa sa career, dating Santa Lina, pero palitan na natin, magiging Santo Atom. First ever male sightseeing. First ever. Ayaw talaga namin ng mag-canonize ng lalaki na Santo. Kasi, what if hindi na lang siya santo? What if siya ang kauna-unahang Santo Papa? Tawagin natin siyang Papa Atom. So ngayon, magbabasa tayo ng mga letters, tapos bigay lang tayo ng advice sa kanila, mabilisan. Para tong quickie, pero actually hindi super quickie. Pero mga maikling letters lang siya. Okay. Not so maikse, but not also so mahaba. Yeah. Ito yung una nating letter. Galing kay newbie employee. Okay. Di ko sure kung extended ang powers mo sa ganito, pero ito na nga. Mga ka-eme, baka may maisuggest kayong icebreaker mini game bago magsimula ang meeting. I'm new to this work at na-assign ako mag-conduct ng icebreaker. Any suggestions po bukod sa two truths and a lie? Scavenger hunt? Ano yung scavenger hunt? Okay. Do you have any suggestion na icebreaker? Hindi ko alam ba't ganito yung tanong niya. Hindi ako dito. Kay newbie employee. An icebreaker before starting a meeting? Ano yung mga icebreaker mo, Jerome, sa corpo? Hindi ako nag-corpo eh. Pero mga theater games, 'di ba, sa pag nag-i-improv. Sige, ano 'yun? Ano ba? Meron. Ay, kailangan ng talent kapag kailangan ng talent doon sa game ni ni Jerome. Hindi, wala namang talent. Ano lang, parang kunwari, category game, parang magbibigay lang ng brand ng shoes hangga't sa may hindi makasagot. So, yun, parang yun isa sa mga theater games. O kaya yung mirror game na parang zip zap zoom. Alam niyo ba 'yun? Yung Ano yun? Ano yun?
Parang, Yun ba yung... Ginagaya. Yung parang Oo, parang gagaya, hepe tapos puri. Shagidi siya po. Or hepe puri. Oh, Na pwede pangmayaman. rin. Pang Okay. theater. Hepe puri, pwede rin. O kaya Pinoy henyo, yung mga ganun. Parang feeling ko effective naman yun na na icebreaker. Ganda ng zip-zap, ano? Zip, zap, zoom. Zip, zap. Shagidi siya po. Ang Ang mayaman. Ako, ang question ko, bakit ba kasi kailangan pa mag-icebreaker? Kaya mahaba yung mga meeting. Lumalagpas ng 1 hour. Kung mag-meeting. Di ba? Ba't kailangan pa ng icebreaker? Anong ice pa ang kailangang i-break? Magkakakilala naman na kayo. So, wag na lang sila mag-icebreaker. Pero kung first nila, bago magsimula, kung first time nilang magkakasama, baka pwede. Pero kung every meeting may icebreaker, parang may something wrong na with your group. Ako siguro, okay, parang gusto ko na may icebreaker talaga. Pero yung icebreaker, chismis. Pero parang sa'yo nun, chismis bilang icebreaker. Kasi pag totoong trabaho na, wala na kayong gana. Meron kami dati sa NGO na pinag-workan ko. Nagpa-Zumba for icebreaker. Para lang ma-energize kami. Oo, pagkatapos namin mag-breakfast. So, normal nga yung icebreaker? Oo, direct. As in, parang kailangan kasi siya para ma-boost yung moral ng mga tao. Tapos mag-start na same energy lahat. Natutuwa pa. So, para may energy pa na magbatuhan with ideas. Kasi, otherwise, parang wala. Tulog lang yung mga tao o kaya antok. Ganun. Interesting. Siguro ako, I suggest kung ganun, chikading na lang yung chikading, palipad, dipad. Hindi nyo alam yun. Ay, alam ko yan. Chikading, 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 palipad, dipad, chikading, palipad, dipad. Tapos may isang chikading na dumapos sa sanga, pinaril ang isa. Hindi nyo alam yung chikading? I think medyo sure na tayo kung sila. I think yung next show mo, last show mo na daw yun. Sabi ng Barefoot. Thank you for your time, Bendix. So at least nandito si JMY. We appreciate your BBE Benedicts daw. Big Brother Evic. Ay, Diyos ko. Alam mo magandang pwede magandang parang icebreaker. Like Killer. Pwedeng killer. Alam niyo ba yung killer? Naglalaro ba kayong killer? Yes. Killer. Oo, pero tahimik lang kayo, ganyan. Murderer sa amin. Oh. Murderer sa amin. Ngayon, wolf yung tawag doon ata. Wolf. 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 As in, wolf. Wolf? Yun sa amin kasi How to Get Away with Killer. Sabi nga murderer. Talaga? Okay. Murderer. Diba? Kasi chop lady, passing, ganyan. Okay, game. Si Omar ang tahimik, Ganyan ba si Omar talaga? Tahimik ba si Omar? Hindi po. Maingay yan. No, guys, no. Nag-warm up lang. Nag-warm up. I think kailangan na icebreaker. I think paggawa natin kay Omar yung chikading. Please, no. Swan song yan ni Benedict. Si farewell song niya, chikading. Okay, next. From Anonymous 5. Hi mga ka-eme. Santalina, tulungan mo po ako. So mga ka-eme, I wanna ask po, what's the best way to handle the situation? I'm newly hired sa university namin, pero my initial plan talaga was to be a corporate slave sa isang company dito sa Manila. I was in the middle of the recruitment process when I was offered to work sa school. Now, question, how do I respectfully respond to the HR na I'm turning down yung mga interviews nila para in the future, they would still consider my then application? I really want to work in this company pero ang tagal pa ng hiring process and I need a job na po talaga. Plus, experience din po yung current job ko. Thank you po. Wait, so in summary, ano yung tanong niya? Ang tanong niya ay, how do I respectfully respond to the HR that I'm turning down the interviews? In such a way na i-consider pa rin siya later. Na hindi mag-burn ng bridges. Ganun. So, meron siyang, wait, bago tumuloy, madami nagsasabi na kay Emma na muffled yung audio ko. Narinig niyo ba ako? Or... Narinig ka namin. Muffled nga talaga.
What if okay naman? Okay naman. Ano ginawa niya? Ano ginawa mo? Gumanong ka lang? Hinawakan mo lang naman eh. Hinawakan mo lang eh. Okay. So, na-hire siya sa isang company. May gusto siyang pasukan, pero matagal yung hiring process. So, kumuha mo trabaho. Yes. Sa school. Baka may masuggest ka. Akala ko sasagot Kaya mo sa sagot ka. Tapos pinasa lang. Nag-host lang pala. Binigay sa iba. Alex. As a host pala siya. I mean, for me, siguro, if I were in your shoes, make sure na may backup ka na na applyan na job. Parang, wait, hold on, wait lang, sorry. Erase. Sorry. Hanap ko muna ng ibang trabaho na sure ka na makakapasok ka doon. Then, just be bold enough to say no to that work. Kasi nakadepende na rin sa kanila yan kung gusto ko pa rin nila kunin. Even if you say no, best option is to find another one before ka mag-decline dun sa job na yun. Yeah. Pero meron na siyang bago, Meron na yung siyang sa school. work Sa school. Oo. Sa school. Then Yes. just go say no. Just be bold enough to say no. I feel like honesty is the best policy. Like, if you tell the employer na gusto mo talaga, but you can't join them yet, maybe honesty is the best policy, that you're in need of, you need the job that you have now, and the process is long para ma-hire ka, pero you're very much interested in becoming a part of their company. But at the moment, it is not, and hopefully you can be considered for future hiring. Yan, HR. Galing yan kay HR Alex nga daw. HR. Sino pang meron? Ako as a people pleaser, naiintindihan ko siya talaga kasi May disclaimer si Benedict sagad eh. Yeah, ang hirap mag-say no talaga sa isang bagay. Lalo na kung gusto mo yung trabahong yon. But then again, nagkaroon ka ng another job na hindi mo rin maiiwan kasi for sure may commitment ka na doon at hindi mo basta-basta iiwan yung trabahong yon. So, I think it's better to say that the commitment you had before you were informed na natanggap ka din dito sa trabahong to, tama si Alex, yung honesty na sasabi mo, my commitment to this job, parang yung nauna, I value that more than, syempre, yung offer na second option ka lang or something like hindi ka masyado na prioritize. So, doon ka sa binibigyan ka ng prioridad. Doon ka sa priority ka and doon ka sa parang pinili ka talaga na agad-agad, immediately. Kasi if it's really for you, kung ano yung meron ka ngayon, work with what you have. Oo. At saka tiwala, di ba? Tiwala sa universe na kung para sa'yo, para sa'yo. And tiwala din sa like confidence mo sa sarili mo na may darating na trabaho in the future that will be perfect for you. Di ba? Yeah. Tsaka mahirap mag-move on at maghanap ng iba kung hindi ka pa nakaka-move on sa nauna. Iba na yung sinasabi mo, Omar. Ay, wait, hindi. Iba pala yun. Teka, sorry. Mali. Trabaho. Sorry. Ha? Ikaw. Ako Time's up. kumbaga, tama si Alex eh, honesty is next to godliness. After oiliness, yes. Pero parang yung mga HR, feeling ko sanay naman na yan sa mga mga offer na dinidecline, ganyan. Kailangan lang niya maging honest na ba't niya i-decline. Pero yun, dapat respectfully na nakapag-yes na siya sa trabaho na to, ganyan, tapos committed na siya doon. Pero sabi mo na parang in the future, you would love to work with them, ganyan, kung paano man, di ba? Parang mas, mas magandang pag-decline. Ganyan yung magandang pag-decline siguro. Tama. Tsaka it shows your character, no? Oo. True. Wag mo silang i-ghost. Yeah. Ang weird lang nito kasi sabi, parang I'm newly hired sa university namin. Pero my initial plan was to be a corporate slave sa isang company dito sa Manila. So, nag-yes na siya dun sa university habang nasa recruitment process. Nasa recruitment pa siya nung isa. So, bakit? Baka mas maganda yung benefits nung sa school or mas maganda yung trabaho, ganyan. Bakit niya agad tinanggap yung isa na hindi pa naman siya nagsasabi dun sa... Di ba dapat parang dinecline muna niya tong isa? Di ba dapat gano'n yun? Bago niya tinanggap yung work dun sa... Kasi parang naman baka nag-make sure siya. Kailangan niya na raw yung trabaho, di ba? Baka kailangan niya lang ng trabaho. Sabi ng kailangan natin. Baka dahil yung sa school, mas sure na meron siyang work. Oo. Okay. Pero na siya, no? Very decided na siya na dun sa university. Dun sa school, Ako,
hindi ito kasama sa options, pero ituloy niya dun sa isa na company, hindi dun sa school. Yung corporate slave. Kasi yung, I think, gets naman na you need the job na talaga. But how, parang gaano ba katagal yung recruitment process? Will it take 8 months or just 2 weeks or 3 weeks? Na yun naman talaga yung gusto niyang trabaho. Yung sa school, yun yung trabaho na nandyan. Kaya niya tinanggap. Pero minsan, the longer the chase, the sweeter the... Backline. Wala lang. Kasi baka mamaya parang nagiging impatient lang siya dun sa recruitment process when in fact, yun talaga yung gusto niya. Diba? Baka mamaya, dinecline niya tong trabaho na mas gusto niya talaga. Tapos wala nang... Pero wala naman siya sinabi na gusto niya. Initial plan lang. Tsaka grabe naman niya sabi niya, I really want to work in this company. Pero ang tagal ng hiring process, ang sabi niya. Gusto ko yung sinabi niya, willing siya magpa-corporate slave. Slave talaga yung ginamit niyang word. Oo, di ba? Kung corporate slave na yung turing niya sa sarili niya, parang hindi na yun worth it. Wala pa nga, hindi pa niya natatry. May initial plan po talaga was to the corporate slave. Like, how bad do you want? Gano'n mo ka gusto yung trabaho, di ba? How bad do you want it? How much are you willing to give up para makuha yung trabaho na yun? Meron ba kayong give up din sa role nyo para makuha niyo yung role nyo sa Barboy? Sobrang dami. Ay? Yeah. Ba't parang nagsisisi ka, Benedict? Hindi naman po. Hindi. Pero sobrang proud ko lang na after all those sacrifices na nagawa, for sure, pati sila, na nagawa ko sa sarili ko ay may pinuntahan talaga siya at napakagandang nangyari po sa project na to kasi hindi na siya basta project eh. It's just really like an advocacy, a movement talaga. Every after show, para kaming nag-rally. Yun yung lagi ko sinasabi. Para kaming nagra-rally every after show. Tapos ang sarap sa pakiramdam, sarap sa puso bilang isang Pilipinong may pinaglalaban. Ang ganda. Love it. Benedict, sa next na halalan yan, midterm elections. Pero yung feeling ko ano yan, kung gaano kataas yung ano niya, risk appetite. Tama. Parang kung, kasi hindi rin niya malalaman kung ano ba talagang gusto niyang trabaho kung hindi subukan. So kung hindi siya masaya dito sa university, di mag-recite siya, tapos try niya uli itong ano. Tapos kapag may pumasok na naman trabaho, bitawan niya uli. Ito, parang maganda to. Last letter. Galing kay Anonymous 3. I think galing ulit to kay sa Facebook. Hi mga kapwa deboto ni Santa Dina of Job Street. Paano nyo nababalanse ang pagiging praktikal sa kagustuhan nyong mag-pursue ng creative passions or career goals? Ay, perfect to sa guest natin. Perfect. Parang magandang last letter. Gusto ko lang makarinig ng insights nyo as someone na nag-iisip mag-transition to a full-time position sa part-time job. Gusto ko yung freedom to explore my hobbies and the possibilities it will open for me. But at the same time, I need money to pay the bills, lol. I want to know if magiging sellout ako kung pipiliin ko ang pera kaysa sa hobbies. Kahit alam kong pwede namang meron ako both. Thank you mga ka-M. Nairita talaga ako dun sa word na sellout. Go, Jerome. Ako, posible siya. Well, nito lang, nag-resign ako dun sa regular job ko sa isang NGO para bumalik sa teatro kasi nagmula sa buwan, nag-barboy. So, hindi talaga rin posible na ma-maintain ko na yung dalawang trabaho na ginagawa ko. Tapos nag-film pa ako minsan. So, yun. Posible naman siya. So, I think yun din, yung sagot din kanina na parang kailangan pumunta ka dun sa kung ano talaga yung gusto nung puso mo, na yung silakbo ng puso mo na gawin. Kasi kahit na anong pagod pa yan, kahit na konti lang yung kinikita mo, masaya ka pa rin sa huli na parang masaya, pero may ano ka pa rin, may panggastos ka pa rin kahit kaunti. Yun, kasi magagawa naman ng paraan lahat ng bagay, feeling ko. Hindi ka na masaya dun sa ginagawa mong creative projects, di hanap ulit ng pwedeng pagkakitaan. Kasi I think yung misconception ay sa trabaho or sa career na linear siya, pero hindi siya linear. Parang pwede siyang na-fluctuate. Pwedeng you do this and then do another thing another year or another month. So, yun. Basta kung saan ka masaya at kung nasan kang disposition sa present, yun yung importante. Ganda. Love it. Okay, sino susunod doon? Sinong malakas sa loob na sumunod sa sinabi niya?
Ako, I've always believed din in delayed gratification talaga. Na tama yung sinabi ni Direk din kanina na parang if you really want something, the longer you wait, the longer the chase talaga, you'll get something from it. And if you give up this early, I don't think na makakakuha ka ng reward immediately because of the things that you do, what you love doing right now, doesn't mean naman na agad-agaran talaga yung gratification. So parang if you really want something, especially sa creative, sa mundo din ng mga hobby mo, ganun, naniniwala ako na kapag gustong-gusto mo isang bagay, mahal na mahal mo, halimbawa business, kailangan pag nag-start ka ng business, gusto mo rin yung ginagawa mo. Like for example, coffee shop kasi gusto mo ng kape. Kasi kapag hindi mo gusto yan, wala kang hilig sa ganun, most likely, baka hindi siya maging successful. So kailangan, lahat ng bagay na ginagawa mo, aligned siya sa kung ano talaga yung gusto mong gawin. So as for me, naggaling ako sa iba't ibang courses, nursing, mass comm, tourism, pero sa lahat ng yon, sa lahat ng experiences na yon, ang gusto ko pa rin talaga maging actor, gusto ko maging performer, gusto kong nandito pa rin talaga sa field na to. And lagi akong nire-reality check. May pera ba dyan? Parang may makukuha ka ba dyan? May pangbili ka ba ng bahay mo, lupa? Niisip ko, oo nga no, wala rin naman pera dito always eh. Like, kung may pera man, minsanan, tapos ang ka nakukuha bukas, nga ka na. So parang, masaya ba ako kapag mayroon ako nakukuha ganito? And then, I always end up saying na, oo, masaya ako. Kasi ginagawa ko rin pa rin talaga yung gusto ko kahit na napapagod ako dito, na wala akong pera minsan. Assess mo din yung sarili mo kung do you really want to hone your skills, then go for a workshop, tapos baka eventually, in the long run, mapunta ka rin doon sa gusto mo talaga na may makuha ka sa creative industry, parang ganon. Yeah, ibang mundo rin talaga siya. Like sabi nila, hindi daw job ang art. Pero I can say na it can only be a job kung talagang mayroon ka rin ginagawa for it. Like you invest on workshops, you invest on seminars, you invest on experiences, ganon. It could be a job. Ano ba mga side hustles mo habang nagtiteatro ka? Right now, dahil sa teatro, sobrang hirap pong mag-side hustle. Sa totoo lang. Sobrang hirap pong sobrang hirap pong mag-side hustle. Or pwede kang mag-catering. Diba? Para dun sa show. Malay mo. Ikaw yung sa'yo yung ng merch. Merch. Ng merch. Nag-self-screen siya dun habang naka-break. Love it. Okay, sino pa? Yun, nakapag-isip-isip din ako while listening to Jerome and Benedict's. And I think I can summarize it into 3 points. I think it's faith, perseverance, and it's trust. So like when I say faith, I've been in the industry for 10 years, 11 years. I've only been able to act consistently now. Before sumasideline ako, like I was the head coordination for a music festival. I was teaching indoor cycling, all of these things that weren't my passion. Pero andyan kasi yung faith na parang kung para sa'yo, para sa'yo. And whenever you have to stop doing what you love in order to eat, you do that. But you do that with the presence of mind na babalik at babalik ka sa passion mo. Even in the deepest anxiety, I just know in my heart na parang, wow, even though I'm so anxious and so stressed right now, I wake up every day stressed about something I'm so passionate about. So sobrang swerte ko. And I would not have gotten here if I didn't start out, 10 years ago doing She's Dating the Gangster. Sinasakay ko yung malaking maleta ko sa MRT hanggang sa Project 8. Magsasakay ako ng jeep. Ang kakainin ko lang araw-araw, pinapost ko yung diet food ko. Pero hindi alam ng tao na yun lang yung pinaghahatian namin ng kapatid ko sa condo. Like, nobody knows the struggle. But if you have this unwavering faith that God will provide, you just choose what you love. And you should live a life where you chose more moments where you walked on water than when you stayed on the boat, as they say. Ganda. You have to trust, and you just have to take that step and trust that you will walk on water in faith. Yeah. Amen. Ganda. Love it. Walk on water tayo ni Alex. On water. Sige, pakitaan mo kami ng walk on water. Hindi ka nakalakad sa water. Sinasabi ko sa'yo, Alex. Chikading ka muna. O si Omar, dapat kung 3 points yung kay Alex, dapat 5. Mga 20. De, joke lang. Wow. I realized na gusto ko yung teatro maaga pa lang eh. I started when I was 8 and now I've been in the industry for almost 10 years. I'm still young, so papunta pa lang ako doon
you know, the struggle is real between theater and school. Pero na-realize ko na mas nakakaipon ako pag nagte-teatro ako kaysa sa nag-aaral ako. Because also in theater, I don't just earn, I also learn. Parang naging school na rin ang teatro para sa akin. And it helped me for my everyday livings and stuff. Tapos, ayun nga, matama din naman na hindi gaano kalaki ang ipon sa teatro. Pero sobrang sarap sa pakiramdam na nakukwento ko ang kwento ng ibang tao at may nababahagi ako sa mundo even in my early age. And siguro in the future, I may stop doing theater kasi I will focus on finding a stable job for financial reasons. For me kasi, ang school, matatapos din yan when I graduate and theater will always be there para balikan ko. Kahit na alam ko na kailangan ko ng pera. Pag nakaipon naman na ako, pwede naman ako bumalik sa teatro. Kahit ilang taon na ako, gusto ko pa rin bumalik sa teatro. You know what I mean? Like, for example, yung mga batikan na aktor ngayon, like best example ngayon si Tita Sheila, kung anong age siya ngayon, nasa teatro pa rin siya. Makikita mo kung gaano niya talaga kamahal ang teatro. So, siguro magiging ganun din ako in the future. Kahit maging 70 years old or 90 years old ako, magte-teatro pa rin ako. Because that's what I love and I will follow my dreams na kung saan ako komportable at hindi ako magugulan sa buhay kasi I've already found my home, which is the theater. Oh, love it. Baka umiyak ka pa dyan, no, Mark? Umiyak ko pa. Hindi kasi nagte-teatro, nagsushow. Pero ang ganda. Hanggang kailan sa October 4, hanggang kailan yung Barboys, yung run niya? October 4 until November 3. Hanggang November 3. Ay, oh. So, ang advice natin sa kanya is may singil ang pangarap. Yes, exactly. May singil ang pangarap. May singil ang pangarap. So, handa mong bayaran yung sinisingil ng pangarap mo. Ganon. Go. Galing naman mag-promote itong apat. nai-connect. Yes. Correct. Matutuwa ang barefoot sa inyo. Yes. Anong na-feel nyo? Kailan nyo nalaman ba na magkaka-rerun? After ba ng last show nyo, nung first run? Nung run ng rehearsals namin. Nung first rehearsals namin, ng first run. Sinabi agad na, Last month lang namin nalaman. Ang tawag po kasi dun sa first run namin ay parang workshop run. Yun yung lagi sinasabi na. Kasi nga new musical siya. So, para lang to test yung audience din, yung kung ano yung reception. So, parang, I think, pinlano na rin talaga ng Barefoot na magkakaroon ng longer run kung successful yung first run. Na-sold out kami agad. Like, hindi pa kami nag-open. Tama ba? Hindi pa tayo nag-open nung nag-sold out na tayo. Yes. Nung nag-open na tayo, lahat ng shows natin nag-sold out. Popular siya sa law students talaga eh. Oo. Pinanood ko yung nanood kami ng preview nung unang run. Oh! Ganda. Forget about Hindi ako nakapunta. May ano ba? May bago ba siya from yung unang preview? Uy, okay naman yung unang preview Sobrang gusto ni Jamie. Sobrang gusto ni Thank Jamie. you. Oo. Para sa amin si andun yung director ng Bar Boys na film. Yes. si Direct. Yes. Pero malaki yung iginanda ng audio ngayon. So pag pinanood mo siya ngayon, grabe yung audio. Oo, grabe na siya. Not just the audio, the set, the script, and the clarity of the story is more clear. The pacing, everything, The pacing, everything. Tsaka ang galing ni Tita Sheila. Exactly, yes. Sheila Francisco. Guys, si Sheila Francisco, siya yung nasa Leonor Will Never Die. Yes. Nasa Netflix yan, panoorin. National treasure yan. Yeah, yung Bar Boys galing siya sa 2017 film from 2017. PPP, from Pista ng Pelikulang Pilipino. Yes. So, pelikula na naging theater play from director and writer, written and directed by Kip Obenda. But this one, ang music and lyrics, original songs by Mike Salomon at Pat Valera. Yes. Ano di ka sure? Hindi, kasi akala ko sabihin nila kasi ako na yung nagsabi. Pero may question mark dyan, Directorate. Mike and Pat Valera. Mike and Pat, true. So, yung run ninyo, ito na,
dapat sabihin natin na baka mamaya wala ng next run. So, manood na kayo sa run na to. Yes. Ano yung kaibahan ng first run, yung workshop run dito sa rerun, sa current run. Bukod dun sa audio. Bar Boys. Okay na yung audio. I mean, the musical itself is going to be relevant pa rin. Even siguro na nag-first run kami, may mga issues doon or societal mga issues na bring up. Dito naman, parang every time na nag-update yung mga current news natin and yung mga iba't ibang mga problema natin sa Pilipinas, parang siyang na-incorporate doon sa musical, which makes it relevant always. Okay. And, parang natatalakay lahat ng mga nagiging issues natin, or hindi man sobrang direct, pero you will get the juice. Guling. In fairness, may revisions. Compared to the previous run, tapos ngayon, it's our characters is more clearer. Para sa akin, and personally, yung relationship ko with my own character, mas naintindihan ko na siya ngayon, and mas feel ko, mas nakukwento ko na siya ng mas tama, and mas nabibigyan ko siya ng hustisya. And siguro yun din yung kinagandahan kasi yun nga, mas klaro na yung kwento in this second run. Kilalang niyo na yung mga characters niyo. Yeah. Okay. Mas malalim na yung connection. Correct. Yes. So this one is from Barefoot Collab. Yeah. Kina Gab Pangilinan. Yes. JMY. Who are they? I'm kidding. Barefoot Theater Collab, yes. Barefoot Theater Collab. So ano yung mga dati nilang nagawa? Mula sa buwan. Saka yung last 5 years. Last 5 years. So kung nagustuhan niyo yung mga theater productions na yon, ito na yung latest ng Barefoot Theater Collab. Thank you sa Ang productive ng Barefoot. Oo, thank you naman sa pagdinig sa hinaing ng mga naubusan ng ticket nung unang run ninyo. Okay, go, invite nyo na sila, guys. After nyo, magstay lang yung mga VVIPs, 123,000 na dito sa Zoom kasi ticket giveaway kami ng Bar Boys the Musical tickets. Go, guys. Yes. Ayan, guys, thank you so much for being with us today, and we invite you all to come and watch. Ironically, hanggat may problema sa Pilipinas, meron kaming maikakwento dito sa Bar Boys, a new musical. And please come and support us until November 3rd. Benedict? Yes, sa mga Pilipino or sa mga naniniwala pa rin na pwede pa rin naman talaga magbago ang Pilipinas, ito po ay para sa inyo kasi binibigay po namin ang lahat ng makakaya namin sa produksyong ito upang hindi lang makapagbigay ng aliw, ng entertainment, pero magbigay ng palakasin ng boses ng bawat isa, palakasin ng boses ng mga nawawalan ng boses, at palakasin din yung mga mga pinaglalaban natin, ng mga karapatan natin. Kasi every time talaga na pag lumabas kayo ng teatro, ang goal namin ay hindi lang kayo magandahan sa boses ng lahat, hindi kayo magalingan sa pag-arte, kundi mabuksan ang isip at puso ninyo upang lumabas kayo ng teatro ng may bit-bit na pangarap pa rin para sa bansa natin. Dahil nga kahit may singil ang pangarap, handang-handa pa rin nating harapin ito ng may ligaya at ng may pag-asa. So watch Bar Boys. Benedict for Senator. Yes. Kung hindi nyo pa alam kung saan ang theater ng Bar Boys a New Musical, pwede nyo siyang mapanood sa Power Max Center Spotlight Black Box Theater sa may Circuit Makati. Kung malapit lang yun sa inyo, bumili na kayo ng tickets ngayon na. Kahit malayo kayo doon, punta kayo. Kahit malayo kayo, pumunta rin kayo. Hindi lang po ito para sa mga law students or law professionals, pero para po sa lahat ng mga Pilipino na nagsastruggle, at kwentong Pilipino po ito. Isang original Filipino musical para sa mga Pilipino. So, makaka-relate kayo sa mga characters, makikita nyo yung sarili ninyo dito dahil ito'y
kwentong pinaghirapan ng mga Pilipino para sa mga Pilipino. Yung makukuha nyo po yung ticket sa tickettome.net or at bit.ly/barboystickets. So, get your tickets now. May show ba yata itong mga to di ba? Yes, si Jerome? 27. Yes, i-promote ko yung show by ko. November 3, 7:30 p.m. Part of the proceeds will go to the JM Canlas organization, family organization that we created, yung family po namin, para sa mga nagsastruggle sa mental health at para po sa mga mas children struggling from mental health. So yung methods po namin dyan ay through creative means and sports. So yun. Hindi ba November 2, Jerome? November 2 Ay, sorry. November 2. November 2, Yes, November 7:30 2. p.m. November 2, 7:30 p.m. So, promote ko. Sa akin naman po, no, October 27, Sunday, 7:30 p.m. po yan. Ang mga proceeds po na yon ay mapupunta sa bulsa namin, syempre. Parang wala nang bibili dito. Transparency tayo dito. Yeah, transparency po. Dahil po, may singilang pangarap at may utang tayong kailangang bayaran. Sino pa may show by? Oh, I am collaborating with Benedict's also in October 27, 7:30 p.m. Please buy our tickets doon sa show by na yun because it will help us as well. Yeah, it will help us basically. Yun. Ang hirap kasi mas maganda yung promotion ni Jerome kaysa sa amin. Oo, dapat nilas natin si Jerome. Oo, dapat si Jerome yung last. Ayusin na lang namin sa edit siguro. So, ang show by, guys, explain nyo yung show by sa mga hindi familiar sa show buying. Yung show by ay binili namin yung show for that specific show date at yung proceeds po nun ay mapupunta sa kung sino man yung bumili. So, in our case, kunwari, si Benedict's bumili, so sa kanila po mapupunta yung ticket proceeds nun. So, binili namin yun from Barefoot kasi sila yung producers ng show. At yun, ginagawa yun ng mga theater practitioners para may extra, maliban pa dun sa mga talent fees na nakukuha namin. So, yun, for Benedict's and Omar ay October 19? 27. Layo naman ng Sorry. Tapos ako naman, November 2 po, 7:30. Pero yung sa amin po, part nun ng proceeds nga ay would go to the JM Canlas organization. So parang in the future, any person can show by, hindi lang para dun sa mga part ng ng teatro, so pwedeng mag-show by kahit kanino. So in the future, if you want to show by one show of Bar Boys or other productions, you can inquire sa producers ng show and you get discounted rates, right, as show buyers. Mas mura nyo makukuha, pero yun ang okay naman dun sa producers nun ay sure na sila na everything is sold out na yung particular date na binili ng show buyer. So isa siyang way to support theater productions or Philippine theater and also a way for you to earn. So yun. In the future, kung gusto nyong aralin sa mga listeners and viewers natin. Sa FEM, block screening. Yes, block screening. Nakapag-show by na rin ako ng isang beses. May isang ka-eme na nagtanong how po ito. Meron kaming nakapost sa Barefoot Collab sa Instagram ng listahan ng numbers at emails ng mga show buyers. So if you guys are interested, punta lang kayo sa aming Instagram page. That's at Barefoot Collab. Yes. Yep. Okay. So, sige, saan namin kayo makikita lahat? Social media. Bukod sa at Barefoot Collab, nandun lahat yung mga updates about Bar Boys, the new music, and their other productions. But aside from that, yung mga individual M&M nyo. Mga individual labada ninyo. Yeah. Mga ka-M, yes. Matatagpuan nyo po ako bukod sa bahay. Makikita nyo rin po ako sa at Benedict's Ramos. That's Benedict's with an X Ramos on all social media platforms. Mga ka-eme, please don't forget to follow me on social media. That's at Alexander McDiz on Instagram, X, and also Alexander Diaz Manila on TikTok. I will be in Laguna for a hosting event called Alfie Ali on October 17. So see you guys there, and please continue watching Lavender Fields. Crew. Nagkahiya na kayo dyan. Si Omar or Jerome? Okay. If you guys want to follow me, ito yung itsura ko patalikod.
Joke lang. If you want to follow me, you can follow me on Instagram. It's Omar__UDDIN. That's Udin. On Facebook naman, it's Omar Udin or Omar. So, may next project kaming dalawa ni Benedicts after Bar Boys, which is Tabing Ilog the musical. Tabing Ilog. Ano no? Tabing Ilog. Tabing Ilog. Tabing Ilog the Nag-promote si musical. Alex, nag-promote si Alex ng Lavender Fields. Bakit bawal tayo mag-promote? Kasi daw serye yung kaya Pero support theater. Yes. This is under PETA Plus and Teatro Kapamilya. So if you guys also want to watch this November naman to. So magkasunod naman siya. October, Bar Boys. And November naman ang Tabing Ilog. You guys can watch it. Love it. Mga ka-eme, pwede niyo po akong i-follow sa Instagram at Jerome Canlas. Wala pong E yung Jerome ko sa dulo, Jerom Canlas. At pwede niyo pong i-follow din yung mga organizations na kabilang ako, Global Shapers Manila Hub, isang volunteer organization na merong 4 na hubs dito sa Manila at around the world. At I also am part of Play It Forward org, isang advocacy organization for sports, inclusivity, for marginalized communities. And of course, yung JM Canlas organization or Kulit, as we call it. So yun po, follow nyo po yun para sa amin. Thank you. Congrats, guys! Maraming salamat. Congrats Thank you for sa inyo. stopping Thank you by. so much. At salamat sa pagbibigay ng tickets na i-raffle namin later sa aming mga VVIPs. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you. Congrats. See Thank you. you. Maraming salamat sa energy ng mga ka-eme.